Magandang araw sa inyo mga idolo. Si Ju Hyun ay parabang nag-iba ang reaksyon pagkakita niya sa babaeng papalapit sa kanila. At kaagad na sinabihan sila Sungwoo na aalis na sila. Hindi inaasahan ni Ju Hyun na makikita nila yun dito sa kasino at dapat iwasan nila yung babaeng yun. Ang babaeng kanilang iniiwasan ay nagngangalang Irene Hilton. Ang bunsong anak ng wealthy Hilton Bank family, isa sa mga mayayamang pamilya. Ang God-tier relics ay isa sa mga pinakamalakas na relics. Ang gumagamit ng God-tier relics ay siya ang nangingibabaw sa lahat ng mga relics user. Dahil dito nagkaroon ng mga pamagat ang mga gumagamit ng mga God-tier relics. Ang nasabi ditong pamagat ay ang God of Faith, God of Conquest at God of Failure. At si Irene Hilton ay may gamit na frightening relics at siya ay may pamagat na God of Failure. At kung sino man ang nasa malapit ni Irene Hilton ay nakakatanggap ng kamalasan. Dahil dito ang ibang tao ay nalulugi ang kumpanya at siya rin ay nagsanhi ng malaking krisis sa mundo. Kaya yun ang dahilan kaya dapat iwasan si Irene Hilton. Nabigla si Ju Hyun nung papalapit na sa kanya si Irene. At sa kanyang pag-iwas ay biglang may lumabas na aura na nagmamulas sa pintuan. Kasabay nito ang paglabas ng system at nagbabala kay Ju Hyun na nakadetect siya ng ominous aura at ang mga relics niya ay nagkakaroon ng matinding pinsala sa hindi malamang dahilan. At ang kanyang mga relics na consumable ay nababawasan din. Nabigla si Sungwoo pagkakita na papalapit kay Ju Hyun si Irene. Pagkalapit ni Irene ay sinabihan si Ju Hyun na makinig ka muna saglit, may sasabihin lang ako. Si Ju Hyun ay nakulong na sa paglapit ni Irene. Si Irene ay panay peren ang sabi na may sasabihin siya. At sa paghawak ni Irene kay Ju Hyun ay may biglang lumabas na aura. Nakasulat sa system na ang ominous aura ay nakakapinsala sa iyong mga relics at ang mga consumable relics ay tuluyang nababawasan. At ang iyong abilidad ay unti-unting bumababa. Tinapik ni Ju Hyun ang kamay ni Irene na nakahawak. Humingi naman ng pasensya si Irene na sabi na nagagalak lang siya. Naguguluhan ng dalawa kung bakit ganyan umasta si Ju Hyun at nasabi na parang nakakita ng multo. Nasabi ng isa nilang kasamahan na, naaalala ko yan, nakita ko yan sa social media, siya si Irene Hilton, bunsong anak ng Hilton family. Tinanong ni Irene si Ju Hyun kung siya ba ang nanalo ng milyong-milyong pera sa kasino kanina. Napaisip si Ju Hyun kung bakit interesado pa si Irene sa winning jackpot. Sagot ni Ju Hyun na maling tao ang nakita mo. At kaagad na umalis. Pinipigilan ni Sungwoo si Ju Hyun sa pag-alis at nasabi na hindi mo ba kilala yan? Siya si Irene Hilton. Nasabi ni Sungwoo na makikipag-usap sila ng maayos dahil ito daw ay malaking tsansa nila. Pagkakita ni Ju Hyun na kinakausap nila Sungwoo si Irene ay nenes ito. Sa paglapit nila kay Irene ay bigla na lang itong nagsihandusay sa sahig sa hindi maipaliwanag na dahilan. Sila Ju Hyun ay lumabas na sa loob ng kasino. Sinabi ni Ju Hyun kay Sungwoo na hanggat maaari lumayo-layo kayo sa babaeng yun. Si Sungwoo ay nakahawak sa tiyan niya dahil sa sakit at nasabi na kung ano ang pinagsasabi ni Ju Hyun. Napatanong si Sungwoo kung saan pupunta si Ju Hyun. Wika ni Ju Hyun, pag maayos na ang pakiramdam niyo pumunta kayo sa shelter at bantayan niyo ang pera. Pupunta lang ako sa auction house. At kapag tapos na ako dun tatawag ako sa inyo at idala niyo ang pera. Nagpaplano pa sana si Ju Hyun na kumita pa ng kunting pera kaso hindi na maaari dahil ang auction event ay magsisimula na. Naka-rating na nga si Ju Hyun sa auction house. Nasabi sa sarili na wala naman sigurong dahilan ng babaeng yun para pumunta pa dito. Sa gilid ni Ju Hyun ay may biglang sumigaw ng, hoy ikaw, umalis ka dyan, nakakaharang ka sa entrance. Ito ay para bang nang iinsulto. Nasabi nito na itong entrance ay para lang sa mga VIP at ang mga kagaya niyo ay may iba ding daan. Ang lalaking ito ay si Yoon Si-woo, kanang kamay ni Tae-jun. Mas bata kay Ju Hyun pero mas matanda ang mukha. Napaisip si Ju Hyun na kung nandito si Yoon Si-woo ibig sabihin nandito rin si Tae-jun. At hindi nga nagkamali ang hinala ni Ju Hyun. Sa puntong ito ay nagkatitigan si Ju Hyun at si Tae-jun. Naalala ni Ju Hyun ang una niyang buhay. At dito na nga magsisimula ang paghihiganti ng ating bida. Tinitigan lang siya dito ni Tae-jun. Napangiti ang ating bida dahil hindi siya kilala ni Tae-jun at nasabi na ang relics na kukunin ni Tae-jun ay kukunin lahat ni Ju Hyun. At nasabi sa sarili na siya na ang magwawagi sa oras na ito.
At sa di mo lamang dahilan. Ang mga tao sa loob ng auction house ay nagkakagulo dahil ang mga telepono nila ay hindi gumagana at ang mga pera daw nila ay biglang na-bankrupt. Si Ju Hyun ay nagmasid-masid sa paligid dahil parang may dahilan daw ito. Dahilan pala ito ng pagdating ni Irene sa loob kaya nagkaroon ng pagkakagulo. Nakita nito si Ju Hyun at ito naman ay hindi pinansin ni Ju Hyun at kaagad na tumalikod. Palaging bigkas pa rin ni Irene na meron daw siyang sasabihin. Sa sobrang pag-iwas ni Ju Hyun kay Irene ay hindi na nito nakita ang harap niya. Kaya siya nakabanggo sa pader. Nag-alala si Irene at sinabi na kung ayos ka lang ba. Sagot ni Ju Hyun na sobrang inis sa tingin mo ayos lang ako at ikaw ay tumigil na sa pagsunod sa akin kaya ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Sinabi ni Irene na, yun nga tama ka yun nga ang problema ko. Napaisip si Ju Hyun kung bakit ganon ang sagot ni Irene. Sinabi nito kay Ju Hyun na sa tingin ko hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Kasi nagsasanhi ako ng kamalasan sa mga nasa palibot ko. Kaya yun ang dahilan ng pagsunod ko sa iyo kasi gusto ko maging maswerte kagaya mo. Dahil naniniwala daw si Irene na mayroon isang tao na makapagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Si Irene ay isang god of failure na kung saan nakasira ng financially ng hindi mabilang na tao. Hinawakan nito ang kamay ni Ju Hyun. Nasabi ni Ju Hyun sa sarili na kung bakit ganito siya sa akin na kahit na alam na niya ang problema niya. Tinanong nito si Ju Hyun kung pwede daw malaman ang sekreto ni Ju Hyun sa pagiging maswerte basta sabihin mo lang at bibigyan kita ng pera o kahit na anong gusto mo. Sinabi ng system na dahil ikaw ay inatake ng God tier relics ang iyong tolerance ay na-activate at ito ay mas lalong tumataas kapag mas lalong umaatake ang God tier relics. Napangiti si Ju Hyun sa paglabas ng system. Sinabi nito kay Irene na ayos na ako at ano pala ang pag-uusapan natin. Napaisip si Ju Hyun kung si Irene ang dahilan ng pag-activate ng tolerance niya ibig sabihin hindi na niya ito iiwasan. Napukaw ang pansin ni Ju Hyun at ni Irene sa narinig na sigaw. Ito pala ay si Taejun dahil ang factory niya ay nasunog at lahat ng nasa loob na mga produkto ay nasunog. Napaisip si Ju Hyun na ang relax na gamit ni Taejun ay nag-e-epekto pa rin kay Taejun. Nasabi ni Ju Hyun na si Taejun ay kaagad na aalis dito dahil hindi pa niya alam ang paglabas ng God of Failure relics. Napangiti si Ju Hyun at napaisip na ang kalaban ng aking kalaban ay ang aking kakampi kaya mas mabuti na gamitin ko muna itong babaeng ito. Sinabi nito kay Irene na kailangan niyang sumali sa auction ngayon at kung maaari pwede mo ba akong samahan doon. Kaso ang entrance ticket ay napakamahal. Si Irene ay pumayag naman at nasabi na hindi na yan sakin malaking problema na pagbili ng entrance ticket. Dahil ang pagbili ng entrance ticket ay para lang kaperasong candy na binili ni Irene. Ang auction event ay tuluyan na ngang nagsimula. Nasabi ni Ju Hyun na dahil dinala ko dito si Irene ang mga kalahok dito ay mamamala sa loob lang ng mga 3 minuto. At kung ang pagpunta dito ni Taejun ay ibig sabihin may mahalagang relax dito. Si Irene ay sinabihan si Ju Hyun na hindi mo ba kukunin ang Russian wine na nasa 100 years na ang edad. Sinabi ni Ju Hyun na ang mas interesado ako ay ang sa item na huli na ilalabas. Napatingin si Ju Hyun kay Irene at nasabi sa sarili na siya ang God of Failure at siya ay malaki na ang pinagbago kaysa sa dati kong naalala. Biglang nagkatitigan ang dalawa. Wika ni Irene hindi ko alam kung maniniwala ka pero nagsasanhi ako ng kasawian sa mga taong nasa paligid ko. Dahil si Irene ay hindi pa masyado alam ang tungkol sa mga relics. Nasabi ni Ju Hyun sa sarili na kung posible yun mangyari ibig sabihin ang tunay na nagmamay-ari sa God of Failure ay ang may matulunging puso. Kaya nagiging ganito ang pag-uugali ni Irene dahil siya ay nagsasanhi ng mga kasawian sa mga tao sa paligid niya. Wika ni Irene kay Ju Hyun gusto ko malaman mo na ang iyong ginawa ay nasasayahan ako. Napahawak ito sa kanyang buhok at nasabi, dahil naniwala ka sa mga sinabi ko kanina mas nagiging mabuti ang pakiramdam ko sa pakikipag-usap sa iyo. Sagot ni Ju Hyun na ayos lang yan hindi malaking kasunduan. Nasabi sa system na dahil sa pagtaas ng mood ng user, nagsimula ng maglabas ng matinding aura ang relics. Ang lakas ng relax ng user ay lalabas ng pagsabog. Dahil si Irene ay nagbago ang mode. Nagkaroon ng matinding paglabas ng malakas na liwanag na kung saan nagulat ang mga tao sa loob ng auction house. Napatanong ang nga tao kung isa ba yung paglindol.
Ang system ay lumabas at nasabi na ang aura ng relics ay sumabog sa harap mo at ang severe misfortune nagsimulang mag-envelope sa iyo. Ang iyong mga relics ay nagkaroon din ng mga critical damage. Ang relics ni Ju Hian ay nagsalita ng anong ginagawa mo master. Madudurog ako sa iyong ginagawa. Nainis si Ju Hian dahil sa sinabi ng relics. Dahil si Ju Hian ay hindi naman ang may kagagawa ng ito. Napatanong si Irene sa kung ano daw ba ang nangyari. Napaisip si Ju Hian na kung anong klaseng psychopathic relics yun. Dahil sa naganap ang tolerance ni Ju Hian ay na-promote sa rank E. Pero ang kanyang mga relics ay tuluyang madudurog kung magpatuloy pa ang nangyari.